Magkano increase mo last year? 10%. Wow, congratulations. Medyo mataas yan. Na-promote ka ba? Ang increase mo, 15 to 20%. Wow uli, malaking aumento. Tumaas din ba ipon mo? Tumaas din ba ang naitabi at na-invest mo? Ito ang katotohanan. Tumaas ang income mo, pero lifestyle mo, mas tumaas. Yes, this is true. Your income goes up, but your lifestyle ran faster. Mga ka-RFF, ito pong muli si Rex Mendoza ng Ramper Financials. Kami po ay laging nakaantabay para bigyan kayo ng mga konting kaalaman tungkol sa personal finance, financial literacy, at sa pagpupundar para sa ating magandang kinabukasan. Fortunately or unfortunately, nandito din po kami para minsan ay pukpukin kayo para naman magising tayo sa katotohanan na minsan ang totoong problema ay nakasalalay mismo sa atin. Sa video pong ito, tatalakayin ko ang lifestyle inflation. Ito po para sa aking palagay ang tinatawag kong silent killer sa financial stability and prosperity. Ito po ay hindi kagad natin napapansin dahil na rin sa ating mga maling paniniwala. Ngunit ito rin po ang magbibigay pabigat pagdating ng panahon pag tayo ay naging palagay sa mga bagay na dapat ay hindi natin ginagawa. Balikan po natin ang sinasabi nating sahod or sweldo ng isang tao. In general, sa Pilipino pong nagkakatrabaho, normally ang transportation niyan, jeep at bus. Kakain yan sa karinderya or magbabaon pa para sa kanyang pananghalian at merienda. Pagdating po ng promotion at konting increase, abay, nakagrab na po yan. Hindi ba? Tayo po, pag medyo nakaluwag-luwag, iba na ang kape. Hindi na maganda ang 3-in-1. Tayo po ay pumupunta na dun sa tinatawag nating may ambience at 200 piso na bawat cup. Dati, karinderya or maybe office canteen. Abay ngayon, food delivery na para nakakatikim ng luto ng iba't ibang restaurant na dinideliver pa sa kanya. Hindi ba? Ito pong lahat ng ito, nagsasabi sa atin na habang tumataas ang ating kita, tumataas din ang ating gastusin. And it can get worse. Kasi po pag talagang medyo naging manager at executive na, iba na telepono. Iba na rin ang kotse at iba't iba na rin ang mga gadget. Na karamihan naman, paglaon ng panahon, hindi naman nagagamit at nagiging obsolete lang. So sayang ang pera. Again, babalik ko, lahat ng ito, kung isa-summarize natin, points to the fact that income is up. Tumaas ang kita. Pero yung lifestyle, mas tumaas pa. Kaya marami nagkakautang, marami isinasalang-alang ang future na kita para ma-enjoy na ngayon. Alam niyo po, dun sa aking 5 steps of wealth creation, number 2 yan eh. Hindi ako masyadong fan ng budgeting. Pero you have to keep a lifestyle lower than your income. Kung gusto mong yumaman, kailangan ang lifestyle mo in check. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Gaya nga ng mga biro ko pag minsan, hindi ba? Yung t-shirt, okay lang naman talaga yan eh. Pero dadating yung panahon, kailangan may tatak na. Kailangan may buhaya na. Kailangan meron ng mama na nasa kabayo na may pinapalong imaginary na bola. Hindi ba? Yan po ang nagdadala ng entirely new problem in the handling of personal finances. On top of inflation, sasabihin ko pa, itong makabago ngayon, funflation. Ano yun? Maka-attend lang ng concert kung saan-saan bumabiyahe. Hindi ba? Ewan ko kung anong klaseng level of fanaticism na ngayon. Pero a lot of people find this to be a dream. Now, let me
make my point clear. I am about rewarding ourselves for the good things we do. I'm about that. Ayaw ko din po ng masyado tayong kim-kim, masyado tayong matipid na wala sa lugar. Ang point ko lang, ang wants, iba sa needs. At ang wants, kagaya ng needs, dapat binabudget din. Pero sasabihin ko sa inyo, ano ba ang kalaban nito? Ito ay mga myth in the Filipino psyche and mindset, in our culture. Ito po ang mga myth eh. Ito, sasabihin ko sa inyo isa-isa. Number 1, deserve ko naman ito eh. Hindi ba? Deserve ko ito. Kasi pag sinabi mong deserve mo ito, gagawan mo ng paraan. Kasi ayaw mong ipagkait sa sarili mo eh. Now, I will tell you, deserve mo nga, pero nakapagtabi ka ba para dyan? Naiplano mo ba yan? Kagaya ng investments, kagaya ng ating mga instrumento para magpalago ng cash flow, ng ating assets, pati mga gastusin at mga luho na pagpaplanuhan. Kasi ang problema natin, pag sinabi nating deserve yan, kahit wala ka pang tamang pera para dyan, gagawan mo na ng paraan kasi deserve mo na eh. Kasunod yan, reward ko to para sa sarili ko eh. O di ba? Kawawa ka naman pag hindi mo ni-reward ang sarili mo. Pero kagaya ng isang kumpanya, tayo ba nagre-reward ng sino-sino na lang? Nagre-reward na lang tayo ng walang dahilan? Hindi, bigyan mo din ang sarili mo ng tinatawag na financial goals. At pag na-achieve mo yung financial goal na yun, mag-reward ka sa sarili mo na akma doon sa nakamit mong financial goal. Hindi way overboard. Di ba? Ito po, huli, pinakamabigat. Minsan lang naman eh. Di ba? Minsan lang naman. Tapos nakita mo, hindi lang buwan-buwan, nagiging linggo-linggo. Nasa Shopee ka, nasa Grab ka, nasa TikTok ka, budol ka. Kasi reward mo sa sarili mo dahil deserve mo yan at minsan lang naman. Lahat po yan ang tinatawag na justifications for the wrong things we are doing. Justifications. Again, hindi po tayo nagkukulang sa sipag. Ang kakulangan natin, sistema. There is a difference between looking rich and really being rich. Di ba sabi nga nila, where your age. Abay, huwag ka naman daw magpakabata pag matanda ka na. Abay, may nakita ako. Iba naman ang sinabi. Where your wage. Di ba? Huwag ka masyadong magpaka-designer kung hindi mo pa kaya. You're trying to impress people you don't even know. And in the end, who pays for that impression? It is you. Alam nyo ba po, ngayon makikita nyo, yung totoong mayaman, walang masyadong tatak ang suot, hindi sumisigaw. Simpleng-simple. Ang kotse, hindi rin flashy. Meron kang makikitang karamihan na napakaganda ng sasakyan. Kadalasan, utang. Yung simpleng-simple ang sasakyan, para sa kanila, a car is transportation. It carries me from point A to point B. May binibili rin naman silang luxury, pero hindi yan yung luxury sumisigaw. Hindi yan yung luxury maingay. Kaya para sa kanila, when something serves its purpose, it is a quality and durability na maglalast, abay, yan ang binibili nila. Karamihan po ng mga milyonaryo at bilyonaryong kaibigan ko, hindi mo nga mapapansin. Talagang kailangan po sukatin natin. Our lifestyle will dictate our wealth. And if your lifestyle goes ahead of your income, mahirap pong yumaman. Kahit gaano kang kasipag, kahit ganong kalaki ang kinikita mo. Wala pong sweldong nagkasya sa taong mahilig gumasta. Again, I will tell you, the way to get rich is not by earning more. It is by keeping more and making your money work for you. Any increase, any promotion should increase your net worth, not your lifestyle.
tandaan nyo po yan. Dapat ang tumaas ang net worth mo, ang investments mo, hindi yung lifestyle mo. Dahil madaling tustusan ang lifestyle pag meron ka ng karampatang yaman para gastusan ang mga yan. And at that tail end of time, you will see, wala palang katuturan yung mga pinaggagagasta mo dito sa mga brands, dito sa mga experiences na palagay mo dapat na i-experiensya mo sa tamang panahon at bungad ng iyong pinagplanuhan at pinagbigyan ng sistema para makarating ka sa gusto mong marating sa buhay. Again, ito pong muli si Rex Mendoza ng Ramper Financials. Sana po nakakatulong kami sa inyo sa mga simpleng bagay na ganito. Kunting wake-up call lang po. And I hope you heed our word. Thank you so much at blessings always.